Hello mga ka-farmers! For today's video, nagbenta nga po kami ng 25 heads na fattener. Hindi pa nga po namin sana ito ibebenta at ito nga po ay naka-schedule sa katapusan pa nitong buwan. At syempre dahil gusto din naman namin na matikman yung mataas na presyo ng fattener ay di kami nga ay nagbenta na. Hindi kasi natin masasabi kung hanggang saan lang at kung hanggang kailan lang mataas ang presyo ng baboy. Medyo nanibago nga mga ka-farmers yung aming howler dahil hindi naman daw ganito yung aming inilalabas dati na baboy. At ang average nga nito mga ka-farmers ay line ng 9 lamang. So dati nga kami ay nagbebentam, ang average nga na pinakamababa ay 102.80 ganyan. At habang ako nga mga ka-farmers ay nagtitimbang niyan, so meron nga nagtanong mga ka-farmers sa atin kung ang sabi niya nga dito ay sumali po ako sa group ng Luzon ata yon sa pagbababoy. May nagtanong about sa mama pig niya na nanganak, di kumakain at umiinom at walang gatas. Wala man lang maisagot kung ano ang pwedeng gawin. Kung makikita nyo mga ka-farmers ay may hinighlight ako doon na isang pangungusap at ang sabi nga doon ay sa halip daw na sumagot siya tungkol doon sa kanyang katanungan ay ang ginawa daw nung admin ng group na yon ay nagpasa daw ng video. Sa isang banda naman mga ka-farmers, no, hindi natin kasi sasabi na yung mga tao na nanonood ng ating video ay nakaka-relate doon sa ating mga ginagawa. So siguro hindi niya alam yung mga gagawin kapag nagkakaroon o nagkakaganyan yung ating mga alagang baboy. Tungkol naman doon sa mama pig na hindi kumakain at umiinom dahil katatapos lang niyang manganak. So kami mga ka-farmers, hindi naman talaga kami nagpapakain sa mga inahin na bagong anak. So yan na nga ay kinabukasan pa namin bibigyan ng kaunti lamang sa umaga. Kapag ang mama pig naman mga ka-farmers ay ayaw tumayo para uminom, ang ginagawa namin, kami na yung nagbibigay sa kanya nung hose at yun nga ay aming itinatapat na doon sa kanyang bibig at para laang siya ay hindi na tumayo at nang siya ay makainom dahil importante mga ka-farmers na nakakainom yung ating mga alagang baboy. Minsan mga ka-farmers kapag nanganganak yung ating inahin at halimbawa na 2 araw na siyang nakakapanganak at ayaw pa rin kumain, so ang ginagawa namin diyan ay nagbibigay na kami diyan ng antibiotic at saka kami mga ka-farmers ay naglalagay ng tubig na may asukal at yun yung aming ipinaiinom sa kanila. Kapag hindi mga ka-farmers sila uminom doon sa kanilang feeder, ang ginagawa namin, kami ay kumukuha ng EI bottle, tas doon namin tinitimpla yung tubig na may asukal at yan nga ay ipinapadaan namin sa catheter at isinusupak nga namin sa kanila. Maraming pamamaraan mga ka-farmers na tayong pwedeng maisip para lamang maibigay natin sa kanila yung kinakailangan nila. Kapag walang gatas mga ka-farmers yung inyong inahin, kasi minsan magtataka ka kung bakit wala silang gatas, ikapapanganak lamang. Kasi yung mga baboy kasi mga ka-farmers, yang palatandaan yan kapag yan ay malapit ng mga anak. So, sumisirit na nga yung gatas niyan. So, ngayon, kung walang gatas, siguro late ka nagpakain ng lactating nung buntis pa siya. Malaking bagay din mga ka-farmers sa paggagatas ng inahin, yung isang buwan before siya manganak ay nakalactating na siya. At dapat mga ka-farmers, naiibigay ninyo yung tamang dami ng pagkain. At minsan kapag kami nakaka-experience niyan, ay nagbibigay kami ng oxytocin plus yung calcium borogluconate. Yun yung CBG na tinatawag o kaya yung DCM. Ang pagbibigay namin niyan mga ka-farmers ay 3 magkakasunod na araw. Kung ang inahin na tuturukan ninyo mga ka-farmers ay tumitimbang ng 150 pababa, 10 ml lamang ang inyong ibigay at kung yan naman ay sa pataas ay magbigay kayo ng 20 ml. Hindi lamang mga ka-farmers doon tayo magbabase sa pagbibigay ng mga calcium. Kailangan din mga ka-farmers kapag bagong panganak yung ating mga inahin ay tutulungan nga natin silang mag-warm compress, yung pagpupunas ng maligamgam na tubig doon sa kanilang mga dede. Makakatulong din mga ka-farmers yung pagmamassage doon sa kanilang underlining o yung mammary gland. Napaka-importante din mga ka-farmers na tuwing tayo ay magpapakain ay kailangan basain natin or lagyan ng tubig yung kanilang pagkain.
Napakalaki din ang naiitulong nung ang ating mga inahin ay mainom ng tubig dahil diyan sila magkakaroon at makakatulong yan na magkaroon sila ng gatas. Napakalaking tulong din mga ka-farmers doon sa ating mga inahin na nagpapadede na sila nga ay hindi na i-stress para nga makapagbigay din sila ng magandang gatas. Kaya napaka-importante mga ka-farmers na nabibigyan natin ng atensyon or napapahalagahan natin yung performance ng ating mga inahin at yung kanilang kalusugan. Kailangan ay naiibigay natin yung kanilang mga antibiotic, mga vitamins na kailangan para nga wala tayong magiging problema kapag nga ang mga yan ay nanganak. At para naman doon sa nagtatanong kung ano daw yung magaling na antibiotic para doon sa mga inuubo na mga fattener o yung mga palakihin na baboy. So ang ginagawa lang namin at ibinibigay namin sa kanila ay yung mga panggamot sa pneumonia o doon sa mga ubo katulad ng Bactarid or kaya ay yung mga Tetra LA. May mga antibiotic kasi na kapag ibinigay ninyo doon sa mga inuubo nyo na baboy ay hindi agad tumatalab. So kapag ganyan na, kinakailangan na maghanap kayo or magbigay kayo ng mga hihiyang na gamot sa kanila dahil kahit nga anong mahal or anong brand ng antibiotic nyo na ibinigay at hindi yan hiyang doon sa inyong mga alagang baboy ay hindi nga yan nakakagaling.